Tumayo po tayong lahat bilang paggalang po sa salita ng ating Panginoon. Buksan po natin ating mga Biblia sa Genesis chapter 3, verse 1 to 6. Genesis chapter 3, verse 1 to 6. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, "Did God really say, 'You must not eat from any tree in the garden'?" The woman said to the serpent, "We may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, 'You must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die.' 'You will not surely die,' the serpent said to the woman, 'for God knows that when you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil.' When the woman saw that the fruit of the tree was good for the food, and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it." Tayo po ay lumipat po sa libro ng Hebrews chapter 3, verse 7 to 19. Hebrews chapter 3, verse 7 to 19. So as the Holy Spirit says, "Today, if you hear His voice, do not harden your hearts, as you did in the rebellion during the time of testing in the desert, where your fathers tested and tried me, and for 40 years saw what I did. That is why I was angry with that generation, and I said, 'Their hearts are always going astray, and they have not known my ways.' So I declare them oath in my anger, they shall never enter my rest. So see to it, brothers, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turn away from the living God, but encourage one another daily, as long as it calls today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. We have come to share in Christ if we hold firmly, till to the end, the confidence we had at first. As has just been said, today, if you hear His voice, do not harden your hearts, as you did in the rebellion. Who were they who heard and rebelled? Were they not all those Moses led out of Egypt, and with whom was he angry for 40 years? Was it not with those who sinned, whose bodies fell in the desert? And to whom did God swear that they would never enter His rest, if not to those who disobeyed? So we see that they were not able to enter because of their unbelief." Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Makakaupo na po tayo. Purihin po ang ating Diyos na buhay. Magandang umaga po. Amen. Morning. Morning po. Good morning po sa bawat isa. Morning. Last Sunday, nagpasimula akong mangaral sa inyo tungkol sa kahalagahan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Ito ay naisip ko at nakikita ko na kailangan natin, hindi lamang tayo, kundi marahil lahat ng Kristiyano sa buong mundo ay dapat ibalik ang kanilang mga kaisipan sa halaga ng pagsunod. Naikwento ko sa inyo mga ilan sa mga naging karanasan ko at maging mga bagay na nakikita ko sa ating kapanahunan. Sa ating kapanahunan ay ang daming pagbibigay diin ng iba't ibang inaakala na mahalaga kaysa sa pagsunod sa utos ng Diyos. Kalimitan nga, ang mga batas ng Panginoong Kristo ay hindi na pinagkakabalahang alamin upang masunod, kundi nagbibigay sila ng mga iba na gusto nilang bigyan ng diin na sa tingin ko ay nagugustuhan ng tao. Katulad halimbawa ng pag-awit na tinatawag nilang worship. Diyan ay nakakaligtaan ng marami ang isang katotohanan na ang worship sa New Covenant ay sinabi ng Panginoon na merong bago. Sa John 4:24 ay sinabi niya, "A time has come and has now come that those who worship the Lord must worship Him in spirit and in truth." Diyan ay makikita natin that Christ was introducing a new way of worship, and it is a worship in spirit and in truth. Later on ay
nababanggit sa aklat ng Roma, Kabanata 12, na ang pagsamba sa Diyos ay ialay ang ating mga sarili bilang haing buhay. Yun ang sabi ng Romans 12:1. I urge you therefore, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. So if you want to have a spiritual worship, it is an offering your body as a living sacrifice, holy and pleasing to the Lord. Kung gusto niyong malaman kung anong ibig sabihin ng mga yan, ay buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa Hebrews chapter 9 and 10, na kung saan ang Panginoon ay inalay niya ang kanyang sarili bilang haing buhay, at ito ay naging katanggap-tanggap sa Diyos. Bagamat hindi ganoon ang ganap na ibig sabihin ng pag-alay ng ating mga sarili, kundi ito ay pamumuhay ng banal sa harapan ng Diyos, hindi pa rin naalis na kailangan tayo ay mamuhay ng may pagsunod sa ating dakilang Diyos. Can you say amen? Amen. So ang tunay na pagsamba sa New Covenant ay pagganap ng kalooban ng Ama in a different ways. Hindi katulad ng Panginoon na kailangan niyang mamatay para sa paghahain ng kanyang sarili, kundi tayo naman ay mamatay sa ating sarili at ialay ang ating mga buhay sa Diyos. And that is by obeying the Lord. So makikita natin na ang worship ay it is an obeying the Lord. Yan ay pagsunod sa Panginoon. Kapag ka ang pagsunod sa Diyos ang pinag-uusapan, sakop na lahat yung mga inaakala ng marami na mahalagang gagawin sa kanilang buhay o kaya sa kanilang mga iglesia. Katulad ng nababanggit ko, ang pag-awit ay kasakop ng pagsunod sa Diyos. Ang pananalangin na emphasis din ng marami ay sakop pa rin ng isa sa mga itinuturo ng Panginoon sa kanyang mga utos. Ang pag-aayuno o kung ano-ano pa na binibigyan ng din ng marami, ang kabuuan nito ay pagsunod sa Diyos. So ang mahalaga sa Diyos kahit sa bago at lumang pakikipagtipan niya ay sundin siya. Kaya napakahalaga na alamin ng bawat mananampalataya ang mga batas ni Kristo na siya naman niyang nabanggit nang sabihin niya, teaching them to obey all that I have commanded you. Mahalaga ang pagsunod sa ating Panginoon. Can you say amen? Amen. Mga kapatid, isa rin sa aking nakikita, lalo na sa atin, ay ang halaga ng pagsunod sa ating mga natututunan. Ang katotohanan ang ibinibigay sa atin ng Diyos ay responsibilidad. Mali bang sabihin natin yan? Truth is a responsibility. Truth is a responsibility. Ulitin po natin, sabay-sabay. Truth is a responsibility. Truth is a responsibility. Yan po ang katotohanan. Obeying the truth that God is giving us calls for rewards and also for compensation. Nagbibigay siya ng gantimpala. It's either ito ay magandang gantimpala o kaya ay gantimpala ng kaparusahan kapag hindi natin sinunod ang Panginoon. Sinabi ko sa nakaraan na ang pagsunod sa mga batas o hindi pagsunod sa mga batas na ibinigay sa pamagitan ni Moises ay nagbibigay ang Diyos ng karampatang gantimpala. It's either ito ay parusa rin, pero yan ay mga temporaryo. At minsan ay nakalakip na rin ang kanilang pangwalang hanggan kapag wala silang pagsisisi at pag-aayos sa kanilang mga ginagawa. Pero sa atin ngayon, sa New Covenant, alam natin na ang pangako rito ay mga pangwalang hanggan, pero ganun din naman ang kaparusahan ng hindi pagsunod sa Panginoon ay walang hanggan na rin. Kaya nga nabanggit ko sa inyo na huwag nating akalain na pagpapala na meron tayong mga material na bagay at tayo ay may kapayapaan, subalit kulang na kulang sa pagsunod. Mga kapatid, yan ay malaking panlilinlang sa atin ng mga bagay sa mundong ito. Marahil ay kinakasangkapan ng dyablo para tayo ay dayain. So huwag nating akalain na tayo ay sumusunod at tayo naman ay nagdaranas ay tayo ay pinaparusahan ng Diyos
That is in the Old Covenant, but in the New Covenant, kung titingnan ninyo, ang mga alagad ay nagdusa sa kanilang pagsunod sa Diyos. Gayon din naman, na kapag tayo ay hindi sumusunod, na mayroong kapayapaan at may mga material na pagpapala, ay okay ang ating relasyon sa Diyos. Maging maingat tayo sa paghatol sa mga bagay na ganyan. Kailangan ay alam natin ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa mga bagay na ito. Sa mga ibinibigay sa atin ng Panginoon sa iglesyang ito, makikita nyo na marami ay hindi talaga matanggap yung mga itinuturo ko sa ngayon. Katulad halimbawa ng pagbibigay ng halaga ng New Covenant, marami dyan ay umaaral talaga at marami ay mga nagsisiatrasan sapagkat hindi nila kaya. Mga kapatid, wala tayong magagawa sapagkat yan ay pamantayan ng Diyos. Ganyan din naman sa ibinibigay niya sa atin tungkol sa pagliligtas. Marami ang ayaw ng pagtuturo natin tungkol sa kaligtasan sapagkat makikita na may bahagi ang tao at yan ay dahil sa hindi nila pagkaunawa na ang pagliligtas ng Diyos sa atin ay pagliligtas sa kasalanan at ito ay may tatlong bahagdan. Samantala, mabigat din sa marami ang paghahangad na maging katulad ng Panginoon, yung Christ-likeness. Marami ay talagang tila itinatokil ang bagay na yan. Ayaw nila. Ang mahalaga sa maraming tao sa ating kapanahunan ay sinusukat ang kanilang pananampalataya sa pamagitan ng mga pagpapalang material ng pera at kung minsan ay tungkol pa sa kalusugan. Lahat ng ito ay hindi itinuturo sa bagong tipan. In this church, mga kapatid, God is giving us many truth na katulad ng sinasabi ko sa inyo. Hindi ito nakikita ng maraming iglesia. Katulad ng nababanggit ko, yung tungkol sa covenant, tungkol sa Christ-likeness, tungkol sa born again, tungkol sa kaligtasan. Nakita ko na maraming kamalian na pagtuturo sa mga bagay na yan. Pero, ang problema naman natin ngayon ay kung isinasabuhay ba natin itong ating mga natututunan. Sapagkat, minsan pa ulitin ko sa inyo, ang katotohanan ay responsibilidad. Tayo ay pinagkakatiwalaan ng Diyos sa mga katotohanan na natututunan natin, pero huwag tayong makampante sapagkat baka tayo ay humantong sa katulad ng kinahantunan ng mga ilang iglesia sa Aklat ng Pahayag. Ano ang nangyari sa kanila? Pagka tinignan niyo yung 7 churches doon, they are all New Covenant churches, pero makikita niyo 5 sa kanila ay tila nawawala na sa tama. There are those who are disobedient. Dalawa lang ang obedient church diyan, at yan ang Smyrna at Philadelphia na pinapapurihan ng Diyos. Samantala yung 5 ay iba-iba ang kanilang mga problema. And marahil ang isa sa kanilang problema ay yung tinatawag na familiarity. Familiarity. Alam nila ang katotohanan, pero kampante sila na akala nila kapag alam nila ang katotohanan ay naisasabuhay nila. Ulitin ko ang katotohanan yan. At ito ay hindi lamang para sa inyo na nandirito, kundi sa mga nag-aaral sa ating mga trainings. Mahalaga ito na hindi dahil tayo ay natutunga ng mga katotohanan at tumatagal tayo sa mga bagay na ito ay okay na tayo. Minsan, ang danger ng pagkatuto ng tama, lalo na kapag ka nagtatagal, is the word familiarity. Nagiging familiar tayo sa katotohanan, kampante tayo na akala natin dahil alam natin ay yun na rin ang buhay natin. It's not unless we obey them or practice them. Yun ay napakahalaga para sa atin. Can you say amen? Amen. Dalawang lugar yung ating binasa, mga kapatid, and they are all about warnings of disobedience. Kaya sa pagkakataong ito, ay una, nais kong balikan muna ninyo yung ating tinalakay nung nakaraan. Marami kayong makikitang katotohanan doon. Doon yun ay biglaang ibinigay sa akin ng Panginoon o kaya ay nararamdaman ko na kailangan ng ating iglesia ay mahalaga na alam ninyo ang kahalagahan ng pagsunod. Pero ngayon,
ay mukhang binibigyan tayo ng babala tungkol sa hindi pagsunod sa mga katotohanan. Binasa natin ang Genesis chapter 3 verse 1 to 6 at diyan natin makikita ang pagpasok ng kasalanan at pagkatapos ay binasa natin ang aklat ng Hebreo Kabanata 3, 7 hanggang 19 at doon naman ay makikita natin ang pagbibigay ng babala ng sumulat sa mga mananampalataya tungkol sa pagiging rebelde o hindi pagsunod sa nais ng Diyos. Sa ngayon mga kapatid, nais ko ipakita sa inyo rito sa aklat ng Genesis kung paano o ano ang dahilan bakit maraming Kristiyano ay hindi sinusunod ang kanilang natututunan. Dito sa pasimula, nais ko munang makita nyo mga kapatid that the author of sin is the devil. Siya yung nagpasimula ng kasalanan sa langit. Meron siyang mga ilang ginawa. Ito ay nasusulat sa aklat ng Isaiah 14 at saka sa Ezekiel chapter 28 na kung saan ay pinapakita niya kung ano ang ginawa ng diablo na alam natin na impluwensya niya yung anumang kasalanang nagagawa sa Diyos dito sa lupa. Ulitin ko po yan. Ang diablo ang siyang author ng kasalanan at nagnanais siya na sirain ang buhay ng sino mang nais sumunod sa banal na Diyos. At kung tayo ay hindi susunod, magtatagumpay siya na ibubulid tayo sa kanyang layunin. John chapter 10 verse 10a says, "The devil come to steal, to kill, and to destroy." Ang diablo kaya lamang naparito ay upang magnakaw, bumatay at magwasak. Ang goal ng diablo sa buhay mo ay upang patayin ka spiritually, ikaw ay nakawan at ikaw ay sirain ang buhay. Yan ang natatanging layunin ng diablo sa buhay mo. Ang ating proteksyon laban sa diablo bilang mga Kristiyano ay yung ating pagsunod sa Diyos. Submit yourself to God and resist the devil and he will flee from you. Our power against the devil is not our bravery, courage, or anything else power that we have. Our power against the devil is our submission to God, meaning tayo ay sumusunod sa Diyos. Say amen. Amen. So it's not the power of worship, it's not the power of prayer and fasting, it is the power of submission to God. Alalahanin niyo ito mga kapatid. Sinisigurado ko sa inyo na kapag kayo ay hindi sumusunod sa Diyos, you have no power against the devil. Kung meron ka mang kapangyarihan na ang emphasis mo ay fasting, prayer, at iba pa, maliban sa obedience, yan ay pandaraya ng kaaway. Alam niyo, ang problema kasi ng mga Kristiyano, kaya sila hindi sumusunod sa utos ng Diyos ay tila baga nabibigatan sila. They are being compelled to do the will of God. Bakit? Kasi ang tao, nais niyang gustong gawin ang kanyang gustong gawin, pagkatapos ay nandoon siya sa ilalim ng protection, ng pagpapala ng Diyos. Pero lahat yan ay nababase doon sa ating pagsunod sa Diyos. Buksan ninyo ang Old Testament. Ang Diyos ay ninanais na pagpalain ang Israel sa pamagitan ng kanilang pagsunod. Ganon din naman sa panahon ng Panginoon, hindi ito nangangako ng material na bagay, ng physical na bagay, kundi sa walang hanggan natin matutuklasan pa ang gantimpala ng ating mga ginagawa. At yun ay isang bagay na napakahalagang matutunan natin na anuman ang ating dinararas sa mundong ito, as long na tayo ay sumusunod, huwag muna nating subukan na tumalikod sa Diyos, basta ang mahalaga tayo ay sumusunod. Ang tanong, ano ang nakikita nyo na tila nagdala sa tao na hindi sundin ng Diyos? Dito sa aklat ng Genesis na binasa natin, ang unang nakikita ko ay yung tinatawag na discontentment. Hindi sila kontento sa nasa kanila. Yan din ang ginawa ng diablo sa langit.
hindi siya kontento sa lahat ng ibinigay at pinagkatiwala ng Diyos sa kanya, naghangad pa siya ng higit kaysa doon na siyang lumalabas sa disenyo ng Diyos. The sin of the devil in heaven is not conforming to the design of God. Ulitin ko, ang kasalanan ng Diablo sa langit ay hindi niya sinundan yung disenyo ng Diyos sa mga bagay-bagay. Marahil ay walang batas sa langit. Wala tayong mababasa sa Biblia na katulad ng ibinigay niya kay Adan sa Garden ng Eden. Huwag kayong kakain sa bunga na nasa gitna ng halamanan ng Eden, ang puno ng pagkaalam ng mabuti at masama, sapagkat sa araw na kakain kayo, kayo ay mamamatay. That is the law, the only law in the Garden of Eden. While in heaven, ang mahalaga doon ay alam ng Diablo na hindi siya Diyos. The design of God that there's only one center in heaven, and that is God. Siya lang ang sentro ng pagsamba at hindi pwedeng sambahin ang mga nilalang. And Satan is one of the creations of God na hindi dapat maghangad ng pagsamba. It was a discontentment that caused him to disobey God o to rebel against God. Rebelde sapagkat wala naman siyang disobey. Now, pagdating sa Garden ng Eden, ay merong ang batas na ibinigay ang Diyos. At yan natin makikita na yun ay hindi sinunod ng ating mga ninunong si Adan at si Eva. They were induced to desire for more. Yun ang temptation ng Diablo, na para bagang kulang na kulang sila sa buhay. Para bagang ang Diyos ay maramot. Para bagang ang Diyos ay nagkukulang sa kanila. Hindi nila nakita yung kanilang pagnanais ng sobra-sobra kaysa sa bagay na ibinibigay ng Diyos sa kanila. Inakala nila nakakulangan yung hindi pagkain ng iisang puno, samantalang ibinigay lahat sa kanila ang lahat ng bunga ng nasa halamanan ng hardin ng Eden. At marahil kahit sa labas pa ng Eden, they can go everywhere and eat the fruit. Pero pinagkainteresan pa yung tanging puno na inilagay ng Diyos para subukin sila kung talagang kontento sila sa kanilang buhay. Sometimes, ang hindi pagkakontento sa buhay ang dahilan kaya tayo ay nagkakasala sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, para bagang ang Diyos ay nagkukulang sa tao. Malinaw na concern tayo ng Diyos. Can you say amen? Amen. At kahit ngayon tayo na sa New Covenant na, nais kong sabihin sa inyo, kung alam lang natin ang pamantayan ng Diyos para hindi tayo kapusino, magkulang at makontento. Ay sinabi ng Panginoon, but seek ye first the kingdom of God and its righteousness, then all, sabihin natin, all these things shall be given to you. Hindi maramot ang Diyos at hindi mahina para hindi niya kayang tugunan ang lahat ng ating pangangailangan. Kaya niyang ibigay ang lahat ng bagay sa atin. Pero, if you continue to desire for more than you need to glorify God, more than you need to obey the Lord, diyan ay mapapasama ang buhay mo. Can you say amen? Amen. Tingnan niyo ito mga kapatid. Only people who trust God, that God will provide everything for them, is able to serve God wholeheartedly. Sinabi ko yung wholeheartedly sapagkat marami nagsasabing nakukontento sila sa Diyos pero naglilingkod sa Diyos dahil sa kanilang pakinabang. At ano ang kanilang ginagawa? Dahil doon sa kanilang paghahangad ng mga bagay-bagay sa mundong ito, ay kung ano-anong mga estratehiya na labas sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga pinaggagawa. Yan ang danger ng ating kapanahunan. So, the devil wanted man to become like him, na hindi siya kontento. At ginamit ng Diablo yung iisang puno para tuksuhin ang tao. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo that at the end ay hindi sisisihin ng Diyos ang Diablo dahil sa kasalanan ng tao. Ang Diablo ay meron na siyang verdict, kaparusahan na ibinigay ng Diyos
Ang nature niya ay mandaya, manlilang, sumira, magnakaw, at magwasak. Kalikasan ng dyablo yan. Yan ang nais niya sa buhay mo. Pero kung ikaw ay magpapabaya na hindi mo aalamin ang kalooban ng Diyos ng tama, nanganganib ka sa Kanya. Yan ang dahilan kaya ang iglesyang ito ay nagbibigay ng halaga ng salita ng Diyos. Nais kong sabihin sa inyo na ang Panginoon ay tuksuhin ng dyablo, hindi siya nag-rely sa kanyang sariling akala, haka-haka at pananaw. Ang kanyang sinasabi lagi sa dyablo ay it is written, it is written, it is written. Sapagkat kung ang Panginoon ay nag-rely sa kanyang pakiramdam, sa kanyang paningin, pananaw, malamang ay matutulad siya kay Adan at kay Eva. And so the Lord had to know the Word of God. Bigyan niya ito ng panahon sa kanyang buhay nang sa gayon ay maunawaan niya at malaman niya, pero hindi nagtatapos yan. Kailangan niya itong sundin. Alam ba ninyo na itinuturo ko na meron tayong siyam na gagawin dapat sa salita ng Diyos. Pero yung siyam na yon, isa lang talaga ay hindi talaga para sa atin, hindi para sa lahat ng tao. Ano yon? Yan yung sinabi sa mga Israel nung sila ay nasa ilang dito sa aklat ng Deuteronomio chapter 17. Kung alam ninyo ito mga kapatid, ito ay bagay na ang tanging Panginoon lang ang gumawa. Sa Deuteronomy chapter 17, beginning verse 15. Sabi niya rito, Deuteronomy 17:15. Be sure to appoint over you the king the Lord your God chooses. He must be from among your brothers and do not place a foreigner among you. Alam ng Diyos na sa mga Israel, pagdating nila sa promised land na pangako ng Diyos, ay maglalagay sila ng hari na katulad ng paghahari ng mga tao sa kanilang paligid. Gagawin nila ito. Pero ang Diyos ay nagbigay na lang ng pamantayan. Pag pumili kayo ng hari, dapat ay isa sa inyo. Ano ang gagawin ng haring ito? Marami. Hindi siya magpaparami ng mga hayop, hindi mag-aasawa ng marami. At meron pang isang bagay na nakaligtaan ng maraming hari, kundi man ang lahat. Ano yon? Ito, verse 18. When he takes the throne of his kingdom, he is to write for himself a scroll, a copy of this law, taken from that of the priests who are Levites. Ano ang gagawin ng hari? Ang gagawin ng hari na iluluklok sa mga Israel dapat ay nangongopya ng sarili niyang kasulatan sa kanyang sarili. Sino ang nakita niyo sa mga hari ang gumawa nito? Si David? Si Solomon? Si Saul? Ang daming hari na naging hari sa Israel at Juda. Pero walang account o walang nagsabi na sila ay nangopya ng kasulatan. Ano sa tingin ninyo? Ang Panginoon ba ay ginawa ang bagay na ito? Hindi kayo makasagot. Because Christ is not only King, He is the King of Kings. At alam niya yon. And He came to install a kingdom. Kaya kung titingnan niyo ang Panginoon, nung siya'y lumabas sa publiko, alam na alam niya ang kasulatan. Hindi lamang sa sinasabihan siya ng kanyang mga magulang, naniniwala ako, tinuruan siya ni Jose at ni Maria na magbasa ng Biblia. Hindi lamang siya pupunta sa synagogue ruler, manghiram ng kasulatan. Ako ay naniniwala na every time na nakikita niya yung kasulatang yon, pupunta siya roon, mangongopya siya, at para meron siyang basahin sa kanyang sarili. Amen. Sino sa inyo ang nangopya ng Biblia? I think walang gumawa sa atin ito. Hindi ko alam kung meron sa history, mga kapatid. Pero pinapaniwalaan ko, though it is not recorded in the Bible, dahil ang Panginoon ay alam niya ang kasulatan at mga utos sa Old Covenant, ay naniniwala ko na ginawa niyang kopyahin ang mga kasulatan dahil yan ay batas. It is in the law in the Old Testament. Kaya naman ang Panginoon, kung nagawa niya yung bagay na yon na hindi nagagawa ng tao sa history,
Naniniwala ko yung ibang 8 ginawa niya. Ano yung mga yon? Kung hindi ko alam, kung maalala ko sa inyo, mga kapatid. Ano yon? Believe, read, listen, teach, memorize, meditate. Ano ba? Pero makikita nyo, lahat yan ay ginawa ng Panginoon, pati yung isa na wala pa yatang nakakagawa. And that is to copy the book of the law for himself. Kaya naman nung siya ay lumabas sa publiko, hindi siya nagdadala ng Biblia, pero alam niya ang laman nito. Amen. And because he knows the danger of not obeying God, kailangan niyang isabuhay ang mga ito. Mga kapatid, pasalamat tayo, hindi tayo nire-require ng Diyos sa bagay na yan. It is only for the kings, but very important sa ating mga buhay. Sa bagay nito, mga kapatid, mahalaga na tayo ay makontento sa ating buhay. Otherwise, tayo ay patuloy na magkakasala laban sa Diyos. Bakit marami sa atin na hindi makapaglingkod sa Panginoon? Because we are afraid, we don't believe God can give everything. Mga kapatid, alam niyo, ganito. May sinasabi ang aklat ng Santiago sa James chapter 1, 13 to 15 na ang kasalanan ay katulad ng nangyari kay Eva. Ano nangyari kay Eva? Ganito mga kapatid. Una si Eva kasi ang unang nagkasala. Sinasabi yan sa 1 Timothy chapter 2. Si Eva ang unang nagkasala at nabasa naman natin na pagkatapos niyang kumain, binigyan ng kanyang asawa at kumain din. Pero makikita natin na hindi lang doon, kundi ang kasalanan, kung makikita nyo, unti-unti lang yan. So itong si Eva, una ay tinignan niya yung puno. Yan yung tinatawag na curiosity. Is very dangerous kung hindi mo alam at pinapaniwalaan ang salita ng Diyos. So, she was so curious doon sa isang puno na yon na hindi naman nila kailangan talaga. It was there to test them whether they obey the Lord or not. And then, anong nangyari sa kanya? Nagkaroon siya ng desire. Yan ang sinasabi ng Santiago 1:13 hanggang 15, na ang kasalanan na hindi agad nanganganak ng kamatayan, ito ay unti-unti na ikaw ay hinahatak sa pagkakasala sa Diyos. So when you entertain anything that will cause you to disobey the Lord, is a danger. Yan ang panahon natin, mga kapatid. The devil knows that he can use the world to attract our flesh. Nakukuha niyo ito? The devil is using the world to attract our flesh. He wanted to show us that we are in need of something. Parang kulang tayo. Pero kung tatanungin ko kayo, naniniwala ba kayo na lahat ng nais ng Diyos na ibigay sa inyo ay kaya niyang ibigay? Amen. Hindi ko alam kung naunawaan niyo yung tanong ko. Na naniniwala ba kayo na lahat ng pangangailangan natin ay kaya ng Diyos na ibigay? Amen. Pero meron pong hangganan yan. Ang sabi ng Santiago 4 ay marami tayong kagustuhan na para sa ating luho. Kaya kung ikaw ay maluho, yari ka kaagad kay Satanas. Pakitanong mo nga yung katabi mo, maluho ka ba sa mundo, sa mga bagay sa mundo ito? Yari ka kay Satanas. Yan ang katotohanan. So makikita nyo sa kwentong ito, marami itong ipinapakita sa atin tungkol sa dahilan bakit tayo hindi sumusunod sa Diyos, and one of them is discontentment. Anyway mga kapatid, puntahan ko yung pangalawa. Ano yung pangalawa na dahilan para si Adan at si Eva ay magkasala? Nais ko lang balikan ito mga kapatid sa sinabi ng Ahaz. Sabi niya sa verse 4, "You will not surely die. You will not surely die." Sabihin nga natin yan. You will not surely die. Ano sinabi ng Panginoon sa kanila? Ang sinabi ng Diyos sa kanila, mga kapatid, tandaan niyo ito. Because from the day you will eat from it, you will surely, sabi natin, surely Surely die. die. Mamamatay kayo pag kumain kayo
Ang sinabi ng Diyos, from the day you will eat of it, you will surely die. Ano ang sinabi ng diablo? Kumain kayo. Alam ng Diyos na kapag kayo'y kumain, meron siyang mga pangako. And that's the danger of disbelieving the Word of God. The danger of disbelieving the Word of God is that you are vulnerable to sin against Him. Ang sabi ng Diyos, huwag kayong kakain, mamamatay kayo. Siguraduhin ko sa inyo, mamamatay kayo. Ine-explain ko yan. Bakit sila namatay sa araw na yon? Sabi ng Panginoon, from the day you will eat of it, you will surely die. Hindi ito 1 taon o 5 taon o after almost 1,000 years sapagkat si Adan ay umabot ng 930. Ano ang ibig sabihin nun? The day they ate from the tree, ay pumasok ang kasalanan at ang kasalanan ay hinihiwalay niya ang tao sa Diyos. And ang Diyos na pinagmumulan ng buhay ay nawala yung buhay sa kanila. Nawala sa kanila ang Diyos. Yan ang sabi ng Isaiah 59 verse 2. Ano ang punto ko? Na nung araw na sila'y kumain, they died spiritually. By the way, mga kapatid, isang kasalanan lang, yun ay nagdulot ng kamatayan. Hindi lamang sa kanila. Ang sinasabi ng Roma 5:12, sin entered the world, and because of that sin, death came to all human being. Pati tayo nadamay. Anong kinalaman natin? Well, because we are children of Adam. And so we must have to become children of God. Children of the Lord Jesus Christ. Can you say amen? Amen. Pero makikita nyo na ang pangalawa, bakit nagkakasala ang tao sa Diyos ay unbelief. Sabihin natin, unbelief. Unbelief. Hindi paniniwala, hindi pagtitiwala sa salita ng Diyos. Tanungin ko kayo, mga kapatid, tumingin kayo dito. Sino rito ang naniniwala sa mga salita ng Diyos? Amen. Alam ko yung sagot nyo. Sagot yan ng lahat ng mga nagpupunta sa church, yung amen na yan. Sino rito ang nagbibigay ng panahon sa salita ng Diyos? Anong amen? Ha? Alam niyo kung ang Panginoon, kailangan niyang mag-aral, kailangan niyang matuto, kailangan niyang magbasa, kailangan niyang makinig, kailangan niyang magsulat ng salita ng Diyos, tayo pa kaya? Siya na hindi nakurap ang kanyang utak dahil sa kasalanan, tayo pa kaya? So, madaling mag-amen na naniniwala tayo sa salita ng Diyos, mga kapatid, pero iba, yung una sa lahat ay nagbibigay tayo ng panahon. Alam niyo, maalala ko yung sinabi ng isang mangangaral. Kapag tayo ay naglalakad ng mga dokumento, karanasan ko ito na naglalakad ako para iayos ang aking SSS. Isang kamalian mo lang doon sa iyong mga dokumentong pinipirmahan. Naku po, yari ka. Sasakit ang ulo mo. Yan ay sa batas ng tao. Samantalang sa batas ng Diyos, pag hindi mo inintindi, yari ka na kay Satanas. Kaya naman si Satanas ay talagang binibigyan niya tayo ng kabisihan sa mundong ito. Sana maalam natin ang katotohanan ito na kapag tayo ay binibigyan ng diablo ng kabisihan, yan ay pagbubuisit sa ating buhay. Amen ba kayo, mga kapatid? Amen. Kaya ngayon sa panahong ito, halos mga tao wala nang panahon talaga sa salita ng Diyos. Tingnan niyo ang buhay niyo, mga kapatid. Pagdilat niyo sa umaga, tayo, ano inuuna natin? Basa. Alam na. Di ba? Kunwari tayo, naghahanap ng verse doon. Meron mga ganong Kristiyano, isang verse lang. Yun nandun sa cellphone, yun na lang. Verse for the day. Yun na yung verse nila. Oh my God. Alam niyo, minsan doon sa mga Bible school student, sasabihin nila, may verse for the day. Minsan may nakikita ko doon yung verse ng, ng Bible Gateway, ha?
isang verse na lang binabasa sa isang araw. Alam niyo ba kung ilang verses ang nasa Biblia? More than 31,000. I-divide nyo ng 365. Sinong magaling sa multiplication dyan? Ilang taon bago mo mabasa ang buong Biblia sa isang verse araw-araw? Pag nagbabasa ka ng 2 verses a day, it will take you 42 years. So kung nagbabasa ka ng 1 verse a day, baka abutin ka ng 84 years. Disgrasya ka sapagkat sabi ng Psalm 90 verse 10, ang edad ng tao ay umaabot ng 70 to 80 at sa kabuuan niya ay sakbibi ng dusat hirap. Ano ang ibig ko sabihin? Ang ibig ko sabihin, ang Biblia, meron ka ng bonus pag umabot ka ng 80. Alam niyo ba, ang average ng buhay ng tao sa US 74, I think sa buong mundo ay 74. Mapalad ka na pag umabot ka ng 74. Average yan. Pero alam naman natin na minsan sa Pilipino, mapalad ka na pag umabot ka ng 65. Thank you, Lord. 65 na ako sa taong ito. By December, 66 na ako. Pero tayo na nagsasabi na mahal natin ang Diyos at gustong-gusto natin ang Kanyang salita. Napakasarap ng salita ng Diyos. Para tayo nagngangat-ngat lang ng bagong gum, chewing gum. Ano ibig sabihin nun? Yung chewing gum, ngat-ngat ka lang ng ngat-ngat. Saglit lang, wala nang lasa. Rubber na. Ano yung rubber? Goma na yan. Pag in-extend mo pa. Pero pagdating sa salita ng Diyos, ang sarap ng salita ng Diyos, no? Alam niyo, these are all religiosity. Alam niyo ang problema sa mga ganito? Tumingin kayo sa akin, mga kapatid. Ang problema ng marami ay higit sa mga tagapagturo na nagpe-pretend na Bible reader sila. Sasabihin ko dito sa video na ang daming mga pastor, at ito ay karanasan ko sa aking pagtuturo, na minsan isang beses lang nila nabasa ang Biblia, minsan sasabihin nila hindi pa, wala pa, o kaya ay 4 na beses. Oh my God! Sasabihin ko nga na nung mabasa ko ang Biblia ng 7 times, wala akong maunawaan. Umiyak ako sa Diyos. 7 times! Pero I didn't give up. At nung sabi ko nga, bago magpandemya, noong 2019, nabasa ko ang Biblia ng mahigit 100, I think, 107 o 117 times. Then after that, iba na talaga ang focus ko, study na. Isang bagay na dapat ay ginagawa sa Biblia. Study to show thyself approved to God, the workman who needed not to be ashamed and correctly handles the word of truth. Yung ibinibigay kong oras noon sa aking Bible reading, ibinibigay ko na sa study. Umaabot ako minsan ng 8 hours sa pag-i-study. Ang punto natin ngayon ay tungkol sa unbelief of the Word of God. Mas pinapaniwalaan natin ang ating sarili na akala natin ay kaya na nating arukin. Malalim yung sabi ko sa inyo kanina, na ang Panginoon, sa kanyang pagkatukso mula sa dyablo, hindi siya gumamit ng kanyang sarili. Kung ang Panginoon ay laging nakabase sa salita ng Diyos, para hindi siya madaya ng kaaway, tayo ba kaya? Sa panahong ito ng karunungan, maging maingat kayo. Akala nyo, napakarunong nyo, magaling kayo sa computer, magaling kayo sa online, marunong kayo mag-research, mga kapatid. Diyan ay mawawala nyo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu kapag diyan kayo nag-aral sa online, lagi kumukuha ng mga katuruan sa online. Sa karanasan ko, the best way na bibigyan ka ng Diyos ng kaalaman sa kanyang salita ay yung panahon na ang iniisip mo ay ang salita ng Diyos. Meditation is one of the best secret of knowing the will of God. Kanina habang nakikinig ako dito sa ating katapat, yung nagtuturo, he was talking about the will of God. Sabi ko, hindi kaya nanginginig itong mga taong ito na wala man lang Biblia na pupunta sa church.
And they are talking about the will of God. Saan ba ang will ni God? Nasa salita ng Diyos, nandito sa Biblia. Ang Biblia ito, ang the most revered book. Halos halikan ng mga tao ito, pero hindi nila binubuksan. Ang mahalaga sa aklat na ito ay malaman mo ang laman at maisabuhay mo. Say amen. Amen. Hindi yung meron kang Biblia. I have heard a lot of people telling me, ay pastor, may Bible din kami sa bahay. Alam ko yan. Saan ba sa Pilipinas na walang Biblia na nakatago sa Biblia? Pag pumunta sa bahay, bubuksan pa yung kanilang bowl. Malala niyo ba yung kinukwento ko sa inyo na nung bata ako, merong isang barkada doon na meron silang Biblia, itim na Biblia, nakabaon. Pagkatapos, binuksan sa amin, mga bata pa kami noon. Pagkatapos, tapos, natakot kami. Yung pala, ang Biblia ay ibinigay ng Diyos para basahin, pag-aralan, alamin. Di ba yan ang sabi ng 2 Timothy 3:15? Alam mo na, simula sa pagkabata ang banal na kasulatan ay tuturo ng daan ng kaligtasan. And then, sabi pa niya, all scripture is God-breathed, and it is profitable for doctrine, reproof, correction, teaching, so that the man of God may be totally equipped with every good work. Ang resulta ng pagkaalam ng salita ng Diyos ay mabubuting gawa. Mabubuting gawa sapagkat yan ay isang ayon sa nais ng Diyos, kalooban ng Diyos. Amen. Mga kapatid, nakakadalawang punto pa lang tayo rito na makikita natin yung unbelief ay salot yan sa buhay natin. Kaya ka walang pagsunod, kaya ka walang panahon sa salita ng Diyos. Isa lang ang ibig sabihin niya. Unbelief. Kung alam mo na mahalaga sa buhay mo yan at pinapaniwalaan mo na man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Naniniwala ba kayo? Amen. Na merong binubuhay sa atin ang salita ng Diyos? Ano yon? Ang ating mga espiritu, ang ating mga kaluluwa, yung ating kaluluwa na meron tayong intellectual pag-unawa doon para apektuhan ito ang ating spiritual na buhay. Ilang taon na ako sa inyo. At ako yung pastor na hindi tumitigil na mag-encourage na basahin ang Biblia, alamin ang laman ng salita ng Diyos. And also, hindi tumitigil sa pagtuturo sa inyo. Pero sabi ko nga, pag naging nakontento tayo sa akala natin, pag tama yung ating napapakinggan, tayo na yun. Knowing, understanding is different from applying the Word of God. Yun ang katotohanan. So, kailangan ay wag lamang na natututunan natin ito, mahalaga yon, pero kailangan ay masunod natin. Malala ko yung post no isang kapatiran, taga True Bread dito, sa ibang bahagi ng Taguig, na pinanood niya marahil yung debate ng mga, ano bang ginagawa ngayon? Impeachment. Yung kabila, dalawang abogado, na ang kanilang pinagtatalunan ay mga batas ng Pilipinas. Nakita niya na kahit pala yung mga batas ng Pilipinas, iba-iba ang interpretasyon. At nakita niya ito sa kalalagayan ng mga iglesia na kahit pala mga humahawak ng Biblia, iba-iba ang interpretasyon. At totoo naman yun. So, sabi ko doon, that is a great analogy of knowing and understanding the Bible, interpreting the Bible. Alam niyo, hindi yung kayo ay matalino, hindi yung kayo ay bihasa sa Biblia. Ang mahalaga sa Diyos ay marunong kayong sumunod. Makinig kayo mga kapatid. Alam ng Diyos na limitado tayo sa kaunawaan. Pero ang nais ng Diyos, pag may napakinggan tayong katotohanan, ay isabuhay mo yan. Otherwise, nagiging logocephalus. Alam niyo yung logocephalus? Narinig niyo na yun? Ano ba yung maraming tubig sa ulo? Hydrocephalus. Hydrocephalus.
Pag sinabing logos, ano yun? Word. Salita. Di ba? In the beginning was the Word and the Word was with God. Yun ay logos. Ibig sabihin, maraming alam, lumalaki ang ulo dahil sa salita ng Diyos, pero kulang sa buhay. Galit ang Diyos dyan. The Pharisees are like that. At alam nyo, ang Panginoon, pag nakita niya na after lang tayo sa kaalaman, mga kapatid, kahit siya, hindi niya tayo mapoproteksyonan sa error. Wala lang yung sabi ng Matthew 11:25. Sabi ng Panginoon, sama, I thank you, Father, because you have hidden these things from the wise and the learned. Wise and learned na pinagtataguan ng Diyos ng katotohanan. Hindi sila binubuksan ng kaunawaan. Malala nyo yun, nasa Lucas 24, dalawang lalaki papunta sa Emmaus. Kasabay nila ang Panginoon. Habang sila'y naglalakad, kausap nila ang Panginoon, pero hindi nila alam na yung kanilang kasama ay ang Panginoon. Hanggang kailan? Hanggang sa buksan ng Panginoon ang kanilang kaisipan. Pagkatapos nun ay wala na siya. Sabi niya, ang Panginoon yun. Ang punto diyan, mga kapatid, pag ikaw ay naghahanap lang ng kaalaman at hindi kaunawaan, pwedeng itago sa iyo ng Diyos ang mga katotohanan. Sinabi ng Proverbs 25:2, it is the glory of God to conceal a matter, but it is the glory of kings to search out a matter. John 14:21, sino mang nagsasabuhay ng kanilang mga natututunan, sabi ng Panginoon, I will continue to reveal myself unto them. Ipapaalam ko sa kanila ang aking sarili. So dito makikita natin that when we do not practice what we learn, itatago sa atin ng Diyos ang mga katotohanan, magre-resolve tayo sa kaalaman ng tao at nanganganib tayo sa pagkadaya. Mga kapatid, how I wish I could give you more about this. Pero, alam nyo, when you read the Bible, naniniwala ko na marami pang natatago rito sa ating kapanahunan. Imagine niyo ito, mga kapatid. Just after 100 years from the birth of Christianity, ano ang tinutukoy ko? Yung panahon ng 7 churches sa aklat ng Revelation. Wala pang 100 years na nandiyan yung churches na yan. 5 sa 7 iglesia. O sa 7 iglesia, 5 na ang nawawala sa kalooban ng Diyos. Nabanggit ko na ito kanina. Bakit? Sapagkat nailigaw na sila ng mga kamalian. At nandoon na, pumasok na ang mga gawa ng laman, mga pandaraya sa sarili, o kung ano-ano pang mga kasalanan. Mga iglesia ng Diyos ito. Tandaan nyo ito. They were the churches of God. They were the genuine born again. Sabi ni Christ lagi na sila ay mga iglesia ng Diyos. Kahit sila ay namamali na, sinasabi ng Panginoon, mga churches ni Christ yan. Pero sila ay nasa kamalian na. Yung 5. And Christ was calling them to repent. Ibig sabihin, may problema na sila na malaki sa kanilang mga sarili. At yan ang danger ng pagpapabaya na hindi sa buhay ang kalooban ng Diyos. Laging dadaling ka niyan sa kamalian at sa bandang huli ay matutuklasan mo ang iyong sarili na marahil ay tatawagin ka na ng Diyos sa pagsisisi. Ang una kong pinupunto, hindi sapat na tayo ay nakakapakinig, nag-research o kaya ay nakakatuklas ng mga katotohanan. Ang napakahalaga ay ito ay sa buhay natin. Pero isang bagay pa na nakikita ko sa ating kapanahunan, pag ikaw ay searcher talaga, hindi pa nabubuksan sa iyo yung mga ilang bagay na nawala. Ano ibig ko sabihin? Sa panahon ng mga apostol, they are very reliable teachers. Why? Because they had the Lord for about 3.5 years. Kasama nila ang Panginoon ng mahigit 3 taon.
Tinuruan sila, nakakita sila ng himala, at pagkatapos ay nakita nila ang Panginoon na muling nabuhay. They were so encouraged and eager. Pero may kulang pa. Alam niyo ang kulang? Sabi ng Panginoon sa kanila, bago umakyat sa langit, do not leave Jerusalem until that the Holy Spirit will come unto you. And you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be witnesses unto me. Mga kapatid, ang punto ko dyan, after ng lahat ng kanilang experiences sa Panginoon, they needed the Holy Spirit. At ang punto ko, only the apostles have this privilege. They have the teachings of Christ, they have the Holy Spirit afresh, at sila yung talagang nagtataglay ng mga katotohanan na sa ngayon ay ayaw na ng maraming Kristiyano. They have the truth. Now, ang ginagawa ko lang, tinutuklas ko yung mga apostles' doctrine, apostles' teachings, na sa ngayon ay ayaw na ng maraming Kristiyano. Katulad ng nababanggit ko sa inyo, pag nalaman nila ang born again mo ay kasama ang bautismo, oh my God, galit sila dyan dahil trabaho raw yan. At basahin niyo yung post ko nung nakaraan. Hindi ko ito minayday kasi gusto ko na magtagal na ang pananampalataya ay may dalawang klase, at yan ay hindi lang minsan ang pagtiwala sa Diyos at pagtanggap kay Kristo, ligtas ka na forever. Tingnan nyo kung may sumasagot. Ang dami kong kilalang mga pastor na nagtuturo ng once saved, always saved. Walang isa na nangahas na magsalita laban sa aking post. Dahil alam nila na hindi sila uubra. Pero they criticize secretly. Sisiraan kanila sa mga ibang tao. Ay, alam mo yan si Arthur. I know a lot of them. Pero sino ba sa mga apostol hindi ginanon ng mga tao? Maging ang Panginoon, siyang nanguna sa katotohanan. Ganun ang ginawa sa Panginoon. So, kung hindi ko alam yan, malamang ay ma-discourage ako. Pero dahil alam ko, I thank God and praise God. Blessed are you when people insult you or persecute you and tell all kinds of evil lies against you. Rejoice and be glad, for great is your reward in heaven. Amen. Kung hindi ko alam yan, ay di malulungkot din ako, magmumugmug din ako, aatras na ako. Tulad ng mga duwag na hindi tumatayo sa katotohanan. I mean, the senators. Oh my God. Tungkol sa ating born again, yung humanity ni Christ, yung pagkatao ni Christ na 100%, ang daming kumalaban sa atin diyan. Paghamunin mo naman na makipag-usap. Hindi ko sinasabing debate kasi matakot ka agad yan. Diyan yung makikita, natakot sila na humarap sa katotohanan. Malala ko yung nagsasalita na pastor, hindi niya alam, nandun ako sa Dasmariñas. Pinuntahan nung kapatid na dumating dito kasi in-invite siya sa Qatar. Agad niyang binabas yung pangalan ko. Hindi niya alam na nandun ako at papunta kami, pabalik kami sa kanya. Sino mga kasama nun? And then bumaba ako doon. Sabi ko, akala ko ba ay mag-invite ka ng pag-uusap? Sabi niya, oo nga pastor. Sabi ko, tapang-tapang na mga ito pagdating sa patago eh. O di nagulat siya, nandun ako. Ang gagaling pagka-patalikod. Meron pa! Mga kilala ito, mga sikat yung mga yan eh. Ako naman ay hindi sikat yung po eh. Hindi ako nagbabas, maliban sa mali. Talagang pag mali. Di ba sabi ni Pablo kay Timoteo, stop those who teach false doctrines. Alam niyo, pagka hindi ako nagsasalita ng mga katotohanan ito, hindi ko sinasabi, hinahayag, na wala namang sumasagot. Kasi gusto nila yung madaling kaligtasan. Kung hindi ako magsasalita, sabi ni Satanas, thank you Arthur, at least tumatahimik ka sa mali. Hindi tayo magkalaban. O, gugustuhin ko ba yun? Iko-congratulate ako ni Satanas dahil hindi ako nagsasalita ng katotohanan sa online? No. Hindi ganoon ang mga lingkod ng Diyos sa Biblia. I'd rather be bashed, I'd rather be criticized kaysa sa hindi ako magsalita ng katotohanan. Kaya ko hindi ako titigil talaga. Kasi responsibilidad ng katotohanan. Sabi ko nga, ang dami nating
mga natututunang bago, yung Christ-likeness, naririnig pa natin yan noon. Galit na marami dyan. That is impossible. Isa nga sa mentor kong Amerikano, na para bagang inisip niya, extreme na yan. Yung ituturo mo sa mga tao na hindi dapat magkasala. Hindi ko sinasabing hindi magkasala. Lahat tayo nagkakasala. Pero kung pangarapin mo magkasala, hindi ka makakaalis sa kasalanan. So, yun ang isa sa mga problema sa ngayon ay hindi ko muna ipagpapatuloy itong isa. Itutuloy ko ito. Alam kong marami pa tayong dapat makita dito sa ating teksto, pero kung titingnan ninyo yung ating isang binasa kanina sa pamamagitan ng ating scripture reader doon sa Hebrews chapter 3 ay ang pagbibigay ng babala na today if you hear His voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion in Meribah. Ang pinupunto natin dito ay ang pagpapanumbalik na tayo ay huwag maging rebelde sa Diyos. Alam natin ang ating sasapitin. Last week ay sinabi ko sa inyo that our components as humans are spirit, soul, and body. Na ano? Yung ating espiritu, ang siyang nabuborn again, pero andito pa tayo sa laman. Ano ang susundin ng iyong kaluluwa na kinaroroonan ng iyong intellectual, ng iyong feeling? Anong susundin ito? Depende sa malakas sa iyo. Kung malakas ang iyong laman, hindi ka nagbibigay ng panahon sa salita ng Diyos, hindi ka sumusunod, dadalhin niya ito. At anong resulta ng mga bunga ng laman? Romans 8:5. Ang bunga ng mga gawa ng laman ay kapahamakan sa lawa ng naglalagablab na asupre. Pero ang pamumuhay sa banal na Espiritu na para sa iyong kaluluwa ay buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sa ngayon, isang bunga na tayo ay hindi natatakot sa ating mga natututunan ay kawalan ng paniniwala sa salita ng Diyos. You have been deceived by the devil by not keenly obeying what you are learning. Alam niyo, sabi ko nga, hindi marami ang natututo ng katulad ng natututunan ninyo. Tumingin kayo sa mga preacher. Maybe they are so eloquent. Eloquent sila sa pangangaral. Magagaling silang magsalita. English pa sila. Eh, paano? Amerikano sila. Pag Tagalogin niyo yung mga Amerikano, tingnan ko lang kung mayroong makikinig sa kanila na hindi marunong sa English. I mean, mga kapatid, they are good in English. Pero I'm not talking about eloquence. I'm talking about the truth because the truth shall set the people free. Can you say amen? Amen. So, please, kung natin palagpasin ang pagkakataon. Sabi ko nga, huwag mong paniwalaan ang impyerno pag nandun ka na. Because that is the root. Yan ang daan patungo sa walang balikan. You can never get out from there. Hindi ka na makakaalis once na nandun ka. Saka mo lang paniniwalaan na may impyerno. Oh my God. Mananangis ka araw at gabi dahil nandun ka. And you will be there because you did not protect the truth na ibinibigay sa inyo ng Panginoon. May the Lord bless us and continue to give His grace so that we can live according to all the truth that He is giving us. Let's bow our heads and close our eyes. Let's pray.